Sa video ito guys, alamin natin yung mga purposes ng mga GI fittings. I-demo po natin sila isa-isa para makita nyo po kung paano po sila gamitin. So wag na po natin patagalin pa, simulan na po natin. At una sa lahat guys, meron tayong GI coupling. Ang GI coupling ay ginagamit po pandugtong or ginagamit po siya kung gusto nyo po dugtungan ang inyong fittings. So halimbawa po guys, ito yung aking nipple na nag-i-exist at gusto ko siyang dugtungan. Gagamitin po natin ay GI coupling. So remind ko lang guys, ang GI coupling ay ginagamit sa mga straightan or tuwiran dugtungan. So napagdugtong ko po sila gamit itong GI coupling or nadugtungan ko po siya gamit po itong GI coupling. Susunod guys, meron tayong GI elbow. Ang GI elbow guys ay pangdugtong din pero naka 90 degrees, naka-curve po siya. So ganito po siya gamitin. Halimbawa po, ito po ang aking X16 at gusto ko po siyang ipaliko. So gamit po ako nito. So ganyan po siya guys. No? Sa gusto niyo pong ipaliko yung patubigan, ganyan po siya. At susunod naman guys, meron tayong GIT. So ang GIT ay naka-T-shape. So ang purpose po nito, para sa sangahan. So kung gusto nating padamihin na ating linya ng tubig or lagyan ng sanga, ito po ay ginagamit GIT. So kung wala pa akong nipple dito na isa or nipple na isa, dito pa po sana meron pa po yan para makita nyo rin po. Pero ganyan po yung kanyang purpose. Para lagyan ng sanga ang ating mga patubigan patungo sa iba't ibang location ng ating bahay. So kapag ganun po yung kailangan nyo, gagamit po tayo ng GIT. Ang susunod guys, meron tayong GI cap. So ang GI cap ay ginagamit pantakip, pansamantala o pang matagalan sa dulo ng ating mga patubigan. Kung gusto po natin takpan, ito po ang ating gagamitin. So ang GI cap ay thread niya sa loob. Ibig sabihin po, ang tatakpan natin dapat ay nasa outside yung thread o outside diameter yung thread. At meron din po tayong GI plug. So kung inside diameter yung thread naman ang ating tatakpan, gagamit po tayo ng GI plug. So halimbawa po, ito ang ating tatakpan which is sa loob po yung thread nya. Gagamit po tayo ng GI plug. So, tatakpan po natin siya gamit ang GI plug. So ganyan po siya. Natakpan na po ang ating butas. So halimbawa naman, kung outside diameter ang ating tatakpan, yung dulo ng ating patubigan, kung outside diameter po ito, ang gagamit naman po tayo ng GI cap. So ganito po siya gamitin. See, natakpan na po yung butas. So wala na po siyang butas. So yan po yung pinagkaiba ng GI cap sa GI plug. Susunod naman guys, meron tayong GI union. So ang GI union, ang ginagamit po siya, pandugtong din. Pero madalas po itong gamitin sa mga naka-fix na. So hindi nyo na po kailangang iikot yung buong GI pipe or buong linya ng tubig nyo. Dito na lang po kayo mag-iikot. Hindi nyo na kailangan iikot yung whole unit kung para sa inyo man gagamitin yon. So madalas po siyang gamitin sa mga naka-fix. So halimbawa guys, i-demo ko sa inyo paano gamitin. No, ang gagawin nyo lang, babaklasin nyo siya. Babaklasin siya ng ganyan. And then itong side, ipipix nyo dito sa kabila. Ipipix nyo dito sa kabila. And once na-fix na, so okay na guys, naka-fix na siya. At dito naman sa kabila naman na naka-fix, ilalagay nyo rin po ito. I-thread nyo rin. So ganyan. And then bago nyo po siya ipagdugtong, hindi nyo na po kailangang iikot to yung buong unit. So ang gagawin nyo, dito na lang po kayo mag-iikot. So halimbawa, nakapix na po itong side na ito, nakapix na rin yung side nito. So yan po siya. Dito na lang po kayo maghihigpit sa kanyang pitan. Kapag dugtong nyo po yung dalawang linya, kaya hindi nyo po iniikot ito, hindi nyo rin po iniikot ito. So yan po yung kalagahan ng GI union. At kung nawaworry kayo guys sa GI union, na baka mag-leak or magtagas yung tubig, so hindi po guys, kasi nga meron po siyang gasket sa loob. So ayan po ang kanyang rubber gasket sa loob. So hindi, once na nag-fit po siya, ibig sabihin nakapress na po yung gasket niya sa loob, hindi na po magtatagos doon yung tubig.
Ang susunod guys, meron tayong GI Franz coupling. So ang GI Franz coupling tulad lang din ng regular GI coupling na nauna kanina. So ang kaibahan lang nito guys, dahil nga fully thread siya at plain lang siya. No, mas decente siya tingnan o mas malinis siya tingnan. So ganyan siya guys, parang GI coupling lang din gamitin. So, pangdugtong lang din ng dalawang parte ng ating patubigan. Kung gusto mong dugtungan ng mas mahaba, gagamit tayo ng GI Franz coupling. So mas plain lang siya guys, mas formal siya tingnan, mas decente siya tingnan. Pero kung titingnan natin, parang mas light duty siya, unlike sa regular GI coupling, kasi nga mas makapal yun, ibig sabihin mas heavy duty. Kaya yun pa rin yung madalas gamitin. So dumako naman tayo guys sa mga reducer. So unahin natin ang GI coupling reducer. So ang GI coupling reducer, straighten lang. So pang-reduce lang sa mga straight. So both side, magkaibang sukat po yan. Ito po ay 1/2, ito naman ng 1. Depende po sa combination na kailangan nyo. So ganun lang guys. Halimbawa, gusto kong ipagdugtong yung aking 1 inches na nipple sa 1/2 inches na nipple dito. So gagamit ako ng coupling reducer. Yun po kung tuwiran o straightan po ang aking dugtungan. So gagamit po ako ng coupling reducer. So yan po siya guys. Kung nakikita niyo po, dito sa kabila ay malaking size, habang dito naman ay maliit. So straighten lang po siya na reducer. At susunod naman guys, meron tayong GI elbow reducer. So ang GI elbow reducer ay ginagamit din pang dugtong, pero naka 90 degrees or naka curve siya. So halimbawa, dito sa kabila ay mas malaki, habang dito naman ay gusto kong paliitin, pero naka curve siya. So gagamit ako ng elbow reducer, GI elbow reducer. So ganito po siya gamitin guys. Halimbawa itong kabila ay mas malaki, no? Papasakan ko yan. Ganyan. Halimbawa itong aking abang ay mas malaki, ngayon gusto ko siyang paliitin. So gagamit po ako ng elbow reducer. Ang combination po nito ay 1/1/2. Depende po sa combination yan kailangan nyo. So ang combination ko po na meron ako dito ay 1/1/2. So ito ang aking naka-fix. So gusto ko siyang paliitin na mas maliit, 1/2, kasi yun yung sukat na kailangan ko. So papalitin ko siya gamit ang elbow reducer. So yan po siya guys, naka-curve, naka 90 degrees curve po siya. So yan po guys ang elbow reducer. Next naman guys, meron tayong T-reducer. So ang T-reducer guys ay ginagamit din reducer, pero ito ay naka T-shape. So kung gusto niyo yung mga sangahan nyo, gusto niyo mas maliit or gusto niyo mas malaki, gagamit po tayo ng T-reducer. So lagi naman lang po natin tandaan, ang T-reducer ay lagi mas malaki po itong nasa balagbag sa ilalim, nakabalagbag, kaysa po dito sa taas sa ulo niya. Wala pong combination na mas malaki po yung ulo niya dito, tapos habang dito naman yung balagbag ay maliit. So wala pong combination ng ganon. Madalas po yan, ang combination niya malaki po dito ang katawan niya, tapos yung ulo niya ay mas maliit na butas. So paano siya gamitin guys? Halimbawa ito ang aking T, ito ang aking T, ito ang aking nipple. So nakaganyan siya. So yan guys, tapos dito reduce niya. Yan siya guys. So meron din siyang iba't ibang combination, depende sa sukat na kailangan niya. At susunod naman guys, meron tayong GI bushing reducer. So ang GI bushing reducer ginagamit din pang reduce. Halimbawa guys, ito ang aking coupling na D1. Ngayon gusto ko siyang i-reduce na mas maliit. So gusto ko gumamit ng bushing reducer para mas maikli lang yung dugtungan at hindi na mapahaba. So ganito siya guys, ipapasok ko siya dito sa malaking size, which is 1 inches. So yan. And then may hihigpit pa yan guys. So gagamit tayo ng pipe wrench para mas magigpit siya. So ito yung aking nipple, which is napaliit ko ng kanyang butas. So gagamitan ko ng nipple na. So ganyan siya guys.
So yan yung purpose ng GI bushing reducer. So anong pinagkaiba niya? Bakit gumamit pa ng bushing reducer? Hindi naman gumamit ng coupling reducer. So ang itong bushing reducer guys, direct siya. So hindi mo na kailangan pang gagamit ng another nipple para lang mapadugtong o mapalit ng isang bagay. Kasi kung gagamit ka ng coupling reducer, gagamit ka pa ng nipple mas maliit. Dudugtong ka pa ng mas maliit na nipple para magamit mo siya. So unlike dito sa bushing reducer, i-direct mo na lang siya dito ipapasok sa loob ng iyong mas malaking size. So ito guys, napaliit ko na siya. So yun yung purpose ng GI bushing reducer. At syempre guys, hindi dyan mawawala yung ating mga nipple. So mahalaga po ito sila dahil sila po yung nagsisilbing dugtungan sa ating mga fitting. GI nipple o yung iba tinatawag din po ito nilang GI nipple. At yun lang guys, sana may natutunan kayo sa aking pag-demo sa mga GI fittings na ito. At huwag niyong kakalimutan, dito sa GI fittings, ginagamitan niya ng Teflon tape. So, ginagamitan siya ng Teflon tape para hindi tumagas o nagsisilbi siyang gasket dito sa mga thread para hindi tumagas yung tubig. At yun lang guys for this video, sana nagustuhan nyo. Paalam!